Mga... Okay, tayo natin sila. Walang kayo? Okay lang yan. Hintayin namin kayo. Alright, so good evening mga kabataan. It's a wonderful night again. Pwede ba natin liwanagin? Konti. Medyo nakakaantok eh. Nakikita ko na yung mata ni Ana eh. Ote, yung ito, gawin natin. Yan, para masaya. Okay guys, alam nyo, mga kabataan, minsan lang tayo maging kabataan, kaya ipakita nyo naman yung energy nyo! Yes! Parang stress na stress eh. Parang nag-overload sa hirap ng buhay. Ay. Hirap, no? Pero, still, thanks. Andyan pa rin ang energy at yung vitality dahil minsan lang tayo mag-youth dahil mga ilang taon na pag tumanda-tanda na tayo may sasakit-sakit na sa ating katawan which is ngayon pa lang ay meron ng sumasakit-sakit likod, ano pa so sana may balik natin yung ano sabi nila, alindog ng mga kabataan kaya request ko lang, kaya niyo pang ilapit doon ang inyong chairs para hindi left to right and east to west ang ating anuhan tinginan. Okay, sorry ah. Okay lang. So guys, remember, kapag ating Youth Connect, wag lang sana sarili natin ang ating dalhin. Dalhin din natin ang ating mga, sino may kapatid? Sige, bago yung friends, umpisahan muna natin. Taas kamay, sino yung may mga kapatid? Kapatid. Yan. So that is our first oh, nakataas si David. Baka may gusto ka i-rebuild eh. Taas kamay. Sino may kapatid? Taas kamay. Kapatid, taas kamay. Okay, so, ang una nating responsibilidad at kayang-kaya nating pasunurin, kasi hindi ata natin kayang pasunurin, no? Mga kapatid natin. O, sino rito yung kuya, ate? Kayang magpasunod. Yan. Pag hindi sumunod, anong gagawin? Butukan ko to sa... Huwag naman. Okay. Unahin natin i-invite yung mga kapatid natin. Okay? Papuntahin natin sa ating Youth Connect Party. Kanyo, pag hindi pumunta, ang youth ang pupunta sa bahay nyo. Alam nyo ba, may Youth Connect group tayo. Sino naman dito may pinsan? Pinsan na malalapit lang? Meron? Yung kaya nyong maabot nyo? O, sino naman dito? Sige, may kaibigan. Kaibigan na lang. Kaibigan. So, wala na rin. Simula nung nagkaroon din nga ng COVID, ang hirap na kasi nag-iba na yung mundo ng tao. Parang naging introvert lalo. Alam niyo, meron akong narinig na teaching na sabi niya, kung gusto daw natin magpanalo ng kaluluwa, we cannot do it if we are always inside us, introvert person. Kaso ngayon, sobrang loud na ng pagsabing extrovert, introvert. Ilan lang ang extrovert. Sige, taas yung kamay nyo. Sino rito introvert? Introvert. Introvert. Uy, ibig sabihin lahat kayo extrovert. Oh, ambivert pa. Introvert. Introvert. Hindi ka introvert, wala? Diyan Angry bird. Extrovert, sino? Parang dalawa din tinaas mo kanina. Eh, yung iba, ano kayo? Hirap naman. Depende. Okay, so try natin medyo kumawala sa ating personality. Dahil, yun ang goal natin, magdala ng mga kaibigan sa Panginoon. So sige, wag na natin patagalin. Let's talk about something na napakahalaga. Ngayong taon, ginagawa nating lahat to, estudyante, di ba? New Year's resolution. Ngayon, tad-tad na naman yung mga taong gustong pumunta sa gym, workout, exercise, para talagang bumalik ang kanilang katawan. Pero yung iba,
Idine-delay pa kasi may mga handaan pa rin hanggang ngayon. Happy New Year, and then meron New Year sa dito, and then meron pang Chinese New Year. Kakain tayo ng tikoy. So, kaya i-delay ulit natin yung mga New Year's resolution. Alam niyo, maganda yung, ako, kahit na pagtatawa ng New Year's resolution, na-appreciate ko yung New Year's resolution. At least kahit isang beses sa buhay ko, naiisip ko yung mga pagbabago na kailangan kong gawin kahit hindi natutupad yung mga New Year's resolution natin. So ngayon, we'll talk about becoming the person you want to be, becoming the person God wants us to be, the becoming. So before that, let us pray. Lord God, we know na it's not easy to change. It's not easy to be transformed. But it is your intention and will for us to be changed. Lord, please show us, help us how we can become the person you want us to be. We do not want to stay as we are, Lord. We do not want to stay the same. We want your plans for us. Lord, let that happen. Help us to go through the process. Help us, empower us tonight. And we pray, Lord, na hindi kami lalabas na we'll stay the same. Lalabas kami na may renewed inspiration, renewed commitment, renewed perspective sa aming buhay. Thank you, God, for showing that to us tonight. In Jesus' name, amen. Alam nyo, kahit kaunti lang tayo, which is ako kung tatanungin, it saddens me talaga. Kasi karamihan sa church, ang pinakamarami, kabataan eh. Kaya nga sana mahagilap natin yung ating mga kaibigan, kapatid na once in a while umatin ng youth. Hindi naman every Friday ang Youth Connect, di ba? Alternate. Tapos after nyan, meron tayong kanya-kanyang grupo. So sana, mas masipagin pa natin umatin kasi hindi na nga natin to ginagawa weekly eh. Paminsan-minsan na lang. Gusto nyo ba i-weekly natin? Kasi handa mag-adjust. Kung sa tingin nyo makakatulong yun sa inyong growth, nagpipreach din si David sa growth ninyo. Okay? Kung ano yung kailangan natin in our growth, let us do that. Okay? So, once again, we'll talk about change. The constant thing in this world is change, pero sobrang hirap niyang gawin. Sa tingin nyo ba, malayo na yung pinagbago nyo sa dating kayo? Naano nyo ba yun? Napapansin nyo yun? Si B-Boy, nginingitian ako. Paano mo nasabing sobrang layo mo na sa dating ikaw? Ano ba yung dating ikaw? So, laki ah! Laki ng pinagbago, B-Boy ah! Hindi, sige. Explain. Elaborate. And then ngayon, nararamdaman mo, you are becoming stronger and stronger. That's good. Magandang observation yan in your health. Meron pa? Kuya Brian, sa tingin mo, ibang-iba ka na sa dating ikaw? Paano mo nasabi? Dati may mahiyain. Ganun ba? Ngayon? Ha? Nag-gym na! Yan ang gagayahin natin. Nag-exercise. Dati, hindi. Oo. Ulas natin. Babae naman. Si Jess, turo ka ng turo, Jess eh. O Jess, sa tingin mo ba, malayong malayo ka na sa dating ikaw? Saan? Saan banda? Pakita mo. Sa ugali. Dati eh. Ngayon, medyo, at least, di ba? Na yan maganda. Improvement, progress, small progress is still a progress, small win is still a win. Okay? Pero may mga dahilan ba't hindi nagbabago yung tao. Malaman natin yung dahilan bakit ang hirap magbago. Nahirapan ba kayo magbago? Naku, din nahirapan ako eh. May mga gusto kong baguhin sa buhay ko, pero parang hirap gumising ng maaga para sabihin, this is the day of change. Parang hindi ko pa siya masabi at magawa. Yung parang sabihin lang natin na bukas, gigising na ako ng maaga. Pero hindi pa rin talaga, di ba? So let us talk about the reasons why it's hard for us to change. Ito una, we do not know who we should become. That's the hardest part. Hindi kasi natin alam, ano ba kasing dapat na maging ako?
Kaya mahirap yung pagbabago dahil hindi natin alam yung picture na dapat na maging tayo. Hindi ko alam kung ano magandang illustration dito, pero siguro sa, ayun, halimbawa, mga timbang. Di ba yung mga ganyan, kaya natin nasasabing kailangan ko magbawas, kailangan ko magdagdag, kasi alam natin may standard weight para sa height and age natin. Doon natin nakikita na kailangan kong baguhin, kailangan kong magpataba, kailangan kong magpapayat, kasi nakita mo, wala ka pala sa standard. Ikaw ay underweight, di naman malnourished, underweight o kaya overweight. So kaya tayo hirap magbago dahil wala tayong standard. We do not know who we should become. Sino ba ang dapat maging ako? Lalo na sa ating pagiging kabataan, ang dami nating gustong maging. Kaya litong-lito na tayo. Sino ba talaga ako? Baka yung iba sa inyo nahihirapan siya. Hindi pa niya kilala yung sarili niya. So the Bible says that in Proverbs 29 verse 18, everybody let us read. There is no vision, the people are unrestrained. Kapag wala kang vision, pag wala daw vision ang tao, ang mga tao ay hindi mapipigilan sa mga gusto nilang gawin sa buhay. Wala silang vision. Kaya maganda yan, magkakaroon tayo ng vision sa ating buhay. Picture yourself. But the reason is, you cannot picture yourself in your mind na gusto mong maging. So, wag muna tayo sa spiritual. Doon muna tayo sa mga natural na bagay. Halimbawa, yung sinabi ni Kuya Brian, yung kanyang pag-gym. Maaari kaya ka nag-gym dahil may napipicture ka sa isip mong katawan mo. Tama po ba? Yun. Nakikits po ninyo, yung meron kayong picture of who I want to become here in my mind. Pero pag wala kang vision o picture sa isipan mo, wala tayong gagawing disiplina, wala tayong gagawing paglago, hindi mo kailangan mo magtaas ng timbang, hindi mo alam, kailangan mo magbawas ng timbang kasi wala sa picture mo na ito pala yung dapat na maging ako. Kaya tama yung sinasabi ng Bible, pag wala kang vision, sige, kahit anong oras ka magising, kahit wala kang marating sa buhay, kahit hindi ka mag-aral, hindi ka magtrabaho, katulad yan, meron tayong gustong bilhin. May picture sa isip natin na goal ko makabili ng phone. There's a picture, a vision. Kaya nagkakaroon tayo ng motivation na mag-ipon. Ang hirap mag-ipon, di ba? Pag walang dahilan, ba't ka mag-iipon? Dahil automatically, hindi talaga nag-iipon ng tao. Gastos lang ng gastos, sige. Pero pag meron kang vision na gustong bilhin, doon ka mamamotivate mag-ipon. So, ito po yung sinasabi kung ba't hirap ang tao sa pagbabago. Wala silang napipicture sa isip nila na ngayon babaguhin natin. Bigyan tayo nawa ni Lord ng vision. And another reason bakit hirap ang New Year's resolution natin at mahirap yung pagbabago ay dahil kontento tayo na mag-settle kung nasaan tayo. Why do I need to change anything in my life? I'm happy here. I'm content here. Settled na. Kaya hindi ka nakakita ng need for change. Because why, di ba? Why do I need to change? So, yan po ang mga dahilan. Katulad po ng Israelita sa Egypt, lahat tayo pamilyar na naging alipin sila for hundreds and hundreds of years. At willing sila maging settled doon. Kaya lang naman ho sila umiyak sa Diyos dahil pabigat na ng pabigat ang kanilang slavery. Pero hanggat hindi mabigat, bakit kailangan ko magbago ng sitwasyon? Nasaya-saya ko dito. Di ba kahit sa trabaho po? Ba't ako lilipat? Maganda, komportable. Pero bakit lumilipat ang tao ng trabaho? Di ba marami na nakikitang dahilan na totoksikan ka na sa mga ka-work mo, o kaya nabababaan ka na sa sahod mo, nalalayuan ka sa trabaho mo. Ibig sabihin, you don't feel settled. That's why you want to change something. Pero if you feel settled, you would not need to change, right? So yan yung pangalawang dahilan, ba't hindi tayo nagbabago? Kasi settled tayo, kontento tayo. Walang problema, okay ka, okay lahat, hindi ko kailangan ng pagbabago.
Pero kung may something na sa buhay natin, magbabago ka na ng girlfriend. Kasi hindi ka na natutuwa sa relasyon mo. So, sabihin, meron ng mga nag-a-arise na dahilan. Pero hanggat walang pagbabago. And another thing, ito, baka ikaw to, baka ako to, nakikita natin na sarili, it's hard for us to change because we might be willingly ignorant. We are willingly ignorant. Kaya sinabi diyan, not ignorant. Willingly ignorant. Pag sinabing willingly ignorant, nasa harapan mo ang sagot, nasa harapan mo ang impormasyon, pero hindi mo siya pinapansin. Hindi dahil ignorante ka, pero you are willingly ignorant. Parang sa YCG namin may nag-share. Ewan ko si Arlo ata nag-share nun na, ano yung sinabi mo yun na parang may connection din sa willingly ignorant before you... Ayun, babi niya, yun yung saan ba yung natin, yung pinag-usapan yung mga motto. Tapos ang motto mo sa buhay, o yung parang tumatak sa'yo is, bago ka magtanong, magbasa ka muna. Dahil meron nga siyang napagdaanan na sitwasyon na buti na lang, binasa niya. Kung hindi, masasabihan siya na, tanong ka ng tanong, andyan na nga eh. Sinend ko na nga, halimbawa, invitation, wedding invitation. Kailan po to? Pero, sinendan ka na ng invitation. So that is yung ibig sabihin ng willingly ignorant na merong information sa harap mo, pero hindi mo pinansin, ignorante ka, hindi dahil kulang ang laman ng isip natin, kundi dahil we are willingly ignorant. So maybe that is the problem. Like in the Bible, alam niyo po ba, darating ang time, wala tayong magiging excuse sa Panginoon. Kahit sabihin natin, di natin alam. Kasi sasabihin ni God, kahit hindi mo alam, Lord, hindi ko pala alam bawal yun. Kasi kung siguro alam ko lang, hindi ko po gagawin yun. Pero actually sa law, di ba, ignorance is no excuse. Kahit dito may batas ang Valenzuela, kahit hindi mo alam, sasabihin ba nila, sige na nga, doon ka na, hindi mo pala alam Di ba meron pa rin punishment or consequence. Alam mo man yung batas o hindi. So, ganun din po tayo sa harapan ng Diyos at pati sa ating buhay na kaya hindi tayo magbago, kulang information natin because we are willingly ignorant. And I think this is the problem that we have most. Bago yung mga we don't know, although baka meron din tayong hindi alam na vision o napipicture o willing tayo magsettle, pero pakaramdam ko baka karamihan sa atin, we are just willingly ignorant. In the Bible, ang Diyos, clear siya sa kanyang mga intentions and plano sa ating buhay. We do not know God's plan. We do not know His intentions. Not because we do not know, but because we are willingly ignorant. So yan yung ating babaguhin. Magsipag tayo, magbasa ng salita ng Diyos, hanapin natin kung anong plano ng Diyos sa atin at makikita natin. Ilang beses naman nangako si God na when you ask and it will be given, seek and you shall find. Are we seekers? Let's become a seeker. And knock, the door will be open. Ibig sabihin, ino-honor ni Lord lahat ng paghahanap natin, lahat ng kasabikan at kauhawan natin. Pero kaya siguro wala tayong sagot, hindi naman kasi tayo naghahanap. Hindi tayo humihingi, kaya walang tutugon sa ating panalangin dahil hindi naman talaga tayo mataimtim na humihingi. Hindi tayo kumakatok, kaya walang bumubukas sa atin na pintuan opportunity. But God, time after time, He promised, when you seek, you shall find. Now, God said it's not about the thing that you are going to find, it's about you. Are you seeking? Hinahanap mo ba? O naman yung mga sagot sa katanungan mo, hinahanap mo ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? O willingly ignorant lang tayo? Kaya walang mga pagbabago. So para mabigyan tayo ng overview, ano ba sa Bible? Kaya ako, I'm very thankful for all the leaders and authors. Kasi para sa akin, they are a shortcut to growth ng mga tao. Meron ako mga kinikilalang author na sa isip ko, kung wala tong author na to,
Ang galing kasi kinolekta niya lahat. Pag nagpipreach siya, parang ang galing. Sobra niyang alam sa Bible na nagkakaroon ka ng information, hindi mo na kailangan hanapin pa sa Bible. Dahil sa taong yon, nalalaman mo na yung mga plano ng Diyos. Kaya they are a blessing, they are a shortcut para tayo ay lalong lumago sa pananampalataya. Yung mga libro, yung mga resources na binibigay nila. Okay? So, generally, ano yung plano at intention ng Diyos sa ating buhay? Siyempre, hindi natin yan kalilimutan. Unang-una, God intended for us to be holy. There's no doubt about it. Kung hindi nyo alam kung anong plano ng Diyos, kung hindi nyo alam ano yung intention ng Diyos, ato na. Baka kasi mahirapan kayo, babasahin nyo pa mula Genesis to Revelation. Pero ito na, generally, God wants us to be holy people. Do you think it's God's will for us to be holy? Yes. Pag sinabing holy, the character of God. Character of God. Holiness is not only doing the do's and don'ts. Hindi yon ang holiness. Malalim pa ron. Holiness is having the character of God. Kaya yung mga tao ayaw nilang lumapit sa Diyos. Ayaw nilang maging Kristiyano. Kasi ang alam nila na pag naging Kristiyano ka, susundan mo to at hindi mo to susundin. Yung mga bagay na do's and don'ts. Pero that's deeper than that. Holiness is the nature of God. Godliness, Christ-likeness, mercy, compassion, lahat na yan nasa holiness ng Panginoon. Holiness, hindi yan yung mga nakasuot na puti at napakahinhin. Hindi nakabase doon ang holiness. Dahil pa pwedeng nakaputi ka, nakasuot ka ng sobrang haba at mahinhin ka, pero marumi ang utak, marumi ang puso. That is not holiness. It's not outward. Holiness is inward. At yung internal holiness na yon magre-reflect sa labas ng buhay mo. Paano mo dalhin yung sarili mo, paano ka manamit, magre-reflect. Tandaan natin, ang holiness, hindi yan yung sa panlabas ha. Hindi ito yung mga, susundin ko to, do's and don'ts. It's deeper than that. Having the nature of God. Having the nature of God. That is God's plan, God's will, para hindi tayo maging ignorante. Another thing is, ruler. Ay ngayon, ba't nasabing ruler? Binalikan ko lang yung sinasabi sa Genesis na, sabi ng Panginoon, have dominion, di ba? Be fruitful, multiply, have dominion. Ibig sabihin, let nothing enslave you. Hindi ka dapat magagapi, ma-o-oppress ng anuman. Kaso kadalasan, tayo ay alipin ng kasalanan, alipin ng mga masasamang impluensya. Pag sinabing alipin, yung ayaw mo gawin to, alam mong masama, pero ba't hindi mo mahinto? Yun ang sabing alipin. Sa isang lahanan, di ba ang alipin, wala silang reklamo? Kahit ayaw nilang magtimpla ng kape, kailangan nilang magtimpla ng kape. So minsan, ganun tayo. Alipin tayo ng kasalanan. Ay, masama to yung iniisip ko. Pero ba't di ko siya mapigilan? Iniisip ko pa din. Ay, masama tong gawain na to, pero hindi ko mapigilan. We are not rulers. We are slave. And that is not God's will. God's will is for you to rule over your soul, spirit, body, nothing domineering and dominating you. Kaya yung mga possession, totoo yun eh. May mga sinasapian. But the thing is, baka ignorant tayo. Ito yung tanong, can a Christian be possessed by a demon? Pag sinabi kasing possession, alam nyo naman siguro yung itsura o behavior ng taong sinasapian, hindi nila makontrol. Magwawala. Di po ba? So, inisip natin na hindi ako yun. Hindi ako, wala akong sapi sa akin. Pero alam nyo ba, we can be influenced even by demons in some aspects of our lives. May mga Christian ka nga, pero baka nag-i-struggle ka sa area ng purity. You can be influenced. Marami akong narinig na storya ng ganyan eh. They're Christians, they accepted Jesus as their Lord and Savior, pero pakiramdam nila, hindi pa sila totally free. Meron silang secret sins and addiction. They don't want that. They don't want to do that anymore, but they cannot help it. Hindi man sila possessed, but some area in their lives ay influence. So para lalo nating maintindihan, pag sinabing possessed, sa isang bahay,
siya ang may-ari. Yun yung ibig sabihin ng possession. Ibig sabihin, bawat kwarto, ako ang may-ari. I possess this house. This house is my possession. So, ganun na nangyayari sa mga sinasapian. Wala silang magawa pag nasapian sila. Nagwawala sila. Hindi nila makontrol yung kanilang movement. Kasi, kontrolado sila ng masamang spirito. Pero, at the same time, a Christian can be influenced. It is like, sa bahay, meron kang mga kwarto roon na pagmamayari mo, nabubuksan mo, may susi ka. At pag sinabing na-impluensyahan, ito ay parang may iilang kwarto roon ang hindi mo mabuksan. Wala kang kontrol dahil wala kang susi. So nakita po natin yung kaibahan. Yung isa, kontrolado niya lahat, may access siya sa lahat, kaya niya nasabing, he totally possessed that house. It is his possession. Pero yung isa naman, meron lang siyang access sa iilan, pero yung ibang kwarto, hindi niya mabuksan. May ibang nagmamayari, may ibang nakatira. So maaari, yan yung nangyari sa ibang mga Kristiyano. I experienced that in my life. I needed deliverance kasi I feel na this is not me anymore. It's something attacking me. Demonic attacks. Kaya I needed to pray, rebuke that influence. So ganun po, maaari nangyari sa ibang mga Kristiyano. Kaya para hindi tayo naging willingly ignorant, sinasabi ko po sa inyo na baka mamaya, Christian ka, every part of you, binigay mo na kay God, sinurrender mo kay God, pero baka may kwarto ka pa rin sa puso mo, you cannot control. Somebody controlling it. And you know it's not God, and it's not you. Some power are controlling it. At kung yun man yung nararamdaman nyo, ito pong isipin natin, it is not God's will. God's will for you is to be free. So, you have so much hope because sabihin natin sa ating sarili, ang kalooban ng Diyos maging malaya ako. Kaya kung meron man pumipigil sa akin, dinudulot ako sa kasalanan. Hindi to kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos maging malaya ako. At merong paraan para ako'y maging malaya dahil hindi niya gusto na maging ganito yung sitwasyon ng buhay ko. So, I do not know kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero kung ganito man yung nararamdaman nyo, magkaroon kayo ng pag-asa na hindi ko kailangang mabuhay ng ganito buong buhay ko. I do not want to stay the same, Lord. Knowing that this is not your will for me to be enslaved. Your will for me is to be set free. So I will not stop. I will not give up. I will not give up. Hanggang maranasan ko yung kalooban nyo na to become ruler of my spirit and soul and to be totally free. My body, soul, spirit, my mind, my thoughts, everything to be totally free. But, that's a general. Ano lang to iilan lang to. And the rest, basahin nyo na sa Bible. Kung ano pa yung intention ng Diyos. Kung ano pa yung plano ng Diyos. I remember, a newspaper, nakasakay siya sa aeroplano. Tapos, alam niyo naman may mga batas sa aeroplano, di ba? Mga bawal, mga illegal moves. Bawal nga magtanggal ng seatbelt pag hindi sinabi, pag wala dun sa logo eh. Ay, nakaka-relate ba kayo? pero di ba, kahit naman sa kotse, batas ang mag-seatbelt. So, sa aeroplano, lahat naman to eh, general na to eh, sobrang illegal. Ang bubuksan mo yung emergency exit o yung door. Ano ba tawag doon? Ha? Yung door mismo ng aeroplano. Di ba may mga assigned people lang to do that? Hindi pwedeng, ayoko na pala sumakay. Buksan mo na. Bawal yun. Illegal yun. But, meron akong nabasa sa newspaper that there's a woman who opened that door. Kaya siya nahuli. Kaya siya nilagay sa kasi it's an illegal move. And then, nung tinanong siya, bakit niyo binuksan yung emergency door na yun o yung pintuan na yun sa aeroplano? Ito sabi niya, kasi bumulong sa akin si Jesus, buksan ko daw, sumunod ako. So that is an example of you are ignorant of God's voice, God's word. Hindi lahat ng bumubulong sa atin ay ina-acknowledge natin na si Jesus yun. Lalo na paano kung yung boses, uy, buksan mo yung emergency door, ako si Jesus.
Dahil ignorant ka sa kung sino ang Diyos, aakalain mo siya talaga yon. But if you are not ignorant, you know who God is, you know His intention and His plans, you know na yung boses na yon is wrong. Does not come from God. Because God will never think such a thing to do that. Na gawin mo tong illegal na yan. Gumawa ka niyan. Try mo tong yung mga bisyo na yan. Ako si Jesus. Dahil hindi mo kilala ang Diyos. Pero ngayon, nalaman mo na ang Diyos ay banal. Ay, hindi to iuutos ng Diyos. Hindi to iuutos ng Diyos. Dahil alam mo yung utos ng Diyos at kilala mo ang Diyos. Kaya yan po ang mahirap kapag willingly ignorant tayo. Kaya, let us not be willingly ignorant. Open your Bible, find out who God is, find out what His Word is, His plans, and His intentions, and you will not lose in your way. Hindi ka maliligaw. Dahil hindi ka ignorante. Alam mo yung kanyang salita. Generally, general lang yan. Marami pang plano ang Diyos sa ating buhay. Napakarami pa. Pag-aralan na natin sa Bible. Ang gusto ko pinpoint, and the next is individually naman. Individually, meron namang intention din at plano ang Diyos sa atin. Sabihin natin, gusto ng Diyos na maging banal. Pero individual, ako Lord, ano bang lugar ko sa mundong ito? May kantang in place in this world. Ano yung lugar niya sa mundong ito? Napapatanong ba kayo sa buhay niyo na ano bang lugar ko sa mundong ito? What is my place in this world? Ano ba, Lord? Individually, ano yung unique and intention niya? It's for us to find out. Hindi ko alam kung ano yung plano ng Diyos individually kay Christ Ann, kay Ate Wela, kay Kuya Brian. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, may unique siyang plano sa bawat isa sa atin. Na, it's our quest. It's our journey. It's for us to find out. Maybe God individually planned some of you or one of you will become a lawyer. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay maging pastor dahil hindi naman ganon ang senaryo lagi. Baka ang iba sa atin, tinawag ng Diyos na maging attorney, o maging pastor, o maging musician, o maging doktor, engineer, architect, writer, athlete, artist, you name it. Ito yung question ko. Do you already know, as an individual, God's plan for you? Yes or no? No. And I remember an author, sabi niya, the richest place in the world is not a mansion. Hindi somewhere sa Middle East. Hindi somewhere sa Europe. Ang pinakamayamang lugar. Saan? Sa sementeryo. Because people there who are buried in the ground, they did not know 100% of their potentials. And they didn't know kung na-unleash ba nila lahat ng potential na yun. That is why yung pinakamayaman daw na lugar ay yung sementeryo dahil yung mga nakalibing doon ay mga potential na kayang gawin ng isang human being na hindi nila nailabas. Namatay na sila sa mundong ito, hindi pa nila na-discover kung ano ba yung kaya nilang gawin. Sino ba yung nagsabi na ang 3% pa, ang 3% ba? 10% ng brain yung ginagamit natin? Sino ba nagsabi noon? Einstein? Sino nagsabi noon? See? Willingly. Pero alam niyo yon na hindi pa raw natin ginagamit ang 100% brain. So, ibig sabihin, napakalaki ng capacity mo. Kaya ang unang-una na, huwag mong hayaan na unang-unang mag-down sa'yo is sarili mo. Kasi pag dinadown mo yung sarili mo, para mong dinadown yung nag-create sa'yo, hindi mo alam yung capacity mo. Nandun ka lang sa 4%, halimbawa, ng battery. Pero hindi mo alam, kaya mo pa pala maging 100%. Ngayon, you're lost. Hanggang kailan ka magiging lost? Do you want to be lost? Hanggang mamatay na hindi mo malaman na ito pala yung pwede mong gawin at ma-reach sa mundong ito? Si Limuel, pwede ka pa maging vet. Wala tong halong history Pero, di ba, hindi, natatawa tayo.
Kasi nga, hindi natin alam what a person can be. Pero malay mo, di ba? Magugulat na lang tayo. Mag-try nyo pumunta sa reunion ng mga dati nyong kaklase. Tanungin nyo, parang ako nga, meron akong kaklase, hindi ko akalain magiging teacher, di ba? Best. Kasi talaga, nung kaklase ko siya, nambubuli siya sa teacher, laging hindi gumagawa ng assignment. Ang alam ko, yung magulang niya, teacher. Kaya naisip ko, ito teacher pa naman yung magulang nito. Grabe man trato sa teacher. Binubuli niya yung mga teacher namin. Ngayon, di namin akalain. Teacher na rin siya. Kaya sa isip ko, siguro ito na ngayon yung binubuli niya. Joke. Siguro inaani niya na to. Kaya hindi ko akalain na magiging teacher siya. You don't know. It's okay you don't know now. Pero sana, you don't go with your life na you do not know. Do not be willingly ignorant. Find out. Lord, just pray a simple prayer. What is your unique plan for my life? Who do you want me to become? I'm gonna show you a picture of Eric Liddell. So probably yung iba, hindi natin alam yan. Si Eric Liddell ay isang runner. Nanalo siya ng bronze and gold medal at the 1924 Olympics. Champion din siya ng rugby player and a public speaker at the University of Edinburgh. And he's also a missionary for China. So he's a Christian. He is a missionary. Nag-share siya ng salita ng Diyos. Ang magulang niya, missionary sa China. Missionary rin siya. But also, he's an Olympic medalist. Runner, rugby player. And siguro, marami nagdi-discourage sa kanya na, Eric, ano yung mga pinagagawa mo sa buhay? Mag-mission ka na lang. Bitawan mo na yung pagtakbo-takbo mo. Kasi distraction lang yan eh. Siyempre, mas matimbang yung pagmimission mo sa Diyos. Ayan, gold medal lang yan eh. Yung pagmimission mo sa Diyos, eternal medal yan. May mga discouragement. Pero ito yung magandang sinabi niya. Sabi niya, I believe God made me for a purpose, for China. But He also made me fast. And when I run, I feel His pleasure. Yun yung sinasabi niya. Maaari nakakarinig siya ng discouragement na give up that Olympic, that running. It's a waste of time. But sinabi niya, but God made me fast. So nakita niya yung purpose niya to serve God. Yung puso niya nasa China. Pero may puso din siya to run. Na kapag tumatakbo siya, I feel God's pleasure. And I hope na marating natin to sa buhay. Na when you're doing something, you feel God's pleasure. I thank God. I experienced that. Ewan ko kung portion lang yun. But whenever I sing, I feel God's pleasure. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, every time I sing, it's a miracle. Why? First of all, we are not musically inclined. Di ba minsan sa mga singer, kasi nanay niya, singer, dating opera singer, tatay niya, musician, ganun yung mga naririnig nating storya na ba't itong anak, nagpupurso ng singing career. Pero kami ng mga kapatid ko, magulang namin, wala silang music na dumadaloy sa kanilang ugat. Walang musically inclined to my parents. That's why they're shocked that we do music. We compose songs, we sing, and I teach voice and music. Kaya lagi kong tinatatak sa isip ko na wag mong gagawing parang ganun na lang yung paglilingkod mo sa Diyos kasi every time na kumakanta ka, milagro to. Ang dami-daming mahirap turuan kumanta ha. Kahit musically inclined, ang singing hindi madali. That's why I do my best para hasain yung skills na meron ako and at the same time, whenever I sing, I feel God's pleasure and I say to myself, I'm like a duck in the water. Pag sinabing duck in the water, pag yung duck, tinanggal mo sa water, parang pigil na pigil. Parang hindi malaya, pero pag nilagay mo sa water, sobrang saya niya, para siyang malaya. And whenever I sing, I feel like I'm a duck in the water. I feel so much freedom. I feel like, I belong here. I feel God's pleasure. This is a miracle. This is a miracle. That's why I pray and I hope na lahat tayo maranasan natin you're doing something and then you feel God's pleasure kasi nalaman mo kung saan ka nilagay ng Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. Binigyan tayo ng Diyos ng mga clues to find out
what God has called us to do. So una, kung wala tayong idea, you ask God. I asked God when I was younger kasi I'm so lost, confused. Hindi ko talaga alam ano yung para sa akin. Feeling ko yung mga kapatid ko nalaman na nila yung gusto nilang gawin sa buhay, pero ako hindi ko pa alam yung gusto kong gawin sa buhay. Gusto ko lang mag-artista, gusto ko lang mag-acting, pero I'm lost. At nakita ko na hindi yun yung answer ni God. So I asked God, Lord, who do you want me to be? And then one day, I started to sing. Alam niyo ba, nung bata kami, ako ang sinabihang walang boses. Kaya hindi ako na-offend, pero nung isa-isa kami, kumanta kami sa harap ng magulang namin, hindi ko talaga makalimutan ang sinabi ni na mama at papa na ang may boses ay si Bebe at si Kuya. Hindi ko nasaktan kasi wala na akong pake. I don't like music, I don't like singing. So doon ko naisip, hindi ko para sa music. Kasi wala palang boses. I know how to sing. Like, everybody can sing, but not everybody should sing. You know what I mean? Everybody can sing, but not everybody should. Yan yung pakiramdam ko sa pagkanta na may mga taong kaya nilang kumanta, pero parang hindi dapat sila kumakanta. Ayaw ng kanta sa kanila. Ganon din sa dancing. So, I heard that. So, kaya nga every time I sing, nasashock ako na this is a miracle. Gift from God. Na I know anytime He can take it away. So, naisip ko, kailangan kong maibigay sa Kanya ang kalulatian. So, ask God who He wants it to be. You pray, ask God. And then, another thing na pwede nyo makita kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin is look out for your desires and ability. This is a clue. A good clue. What God has called you to do. Tingnan nyo kung ano yung mga desire nyo ginagawa sa buhay. Baka yung iba, kapag pastime niya, gusto niya mag-drawing, natutuwa siya. She feels God's pleasure. Kahit ang kaya lang niya yung drawing yung kubo, na may palayan, tas kalahati yung araw, nandun sa dalawang bundok. So, ganun din ba kayo mag-drawing? Yun yung default. Mag-drawing ka muna ng dalawang bundok, tapos nandun yung araw sa gitna. Tapos may palayan. Ay, hindi niyo mo na-drawing yun. Tapos may kubo, may ibon na ilan? 2. Yun. Okay. Tapos ramdam na ramdam mo yung pleasure ng Diyos. Sa totoo lang, hindi natutuwa si God sa day. Dapat tingnan natin sa drawing. Pero tuwan-tuwa kayo pag nag-drawing. Yan yung mga desire nyo. And another thing, dalawa yan, ability. Ano yung kaya nyong gawin? Dahil unang-una, hindi dahil sa inyo kaya nyo na nagawin. Tinaniman tayo ng Diyos ng abilidad. Kaya niya nagawin. And God is a good businessman. He will never put you into something that you hate doing. Siyempre, gusto ni God, productive ka. Kaya lalagay ka niya sa kung saan ka nag-enjoy at saka kung saan ka magaling. Kahit naman practically sa boss, di ba? Ilalagay, mananadya yung boss na dito ka hindi magaling, dito kita ilalagay. Siguro kung may mga pangit na motibo lang to na para umalis na ng trabaho. Pero di ba kahit ang boss gusto niya, ang tao niya nasa tamang lugar. Tama? Kapag magaling ka sa public speaking, doon ka niya ilalagay. You're good at it. So yun, look out for your desires and ability. Mamaya we'll talk about this. Para malaman natin na, ay, shucks, ngayon ko lang nalaman. Pwede pala ito maging clue. Para malaman ko ano yung talagang binigay sa akin ni God. And another thing, ask for your spiritual name. Yan. Lord, what is my spiritual name? Ano yung Bible name? Sabi ni God, ikaw si Judas. Alam niyo, pwede yun. Para pag nalaman nyo, instant repent, diba? Kasi minsan pag tayo, namimili tayo ng heroes at names sa Bible, sino ba namang pipiliin niyang siya si Goliath? Sino ba namang pipiliin niya na siya si Judas? Siya si Absalom? Sino pa yung mga kontrabida sa Bible? Ha? Jezebel. Sino pa? Ang lagi natin iniisip, Lord, I want to be like David. Lord, I want to be like Moses, Abraham. I want to be like Peter. Pero sasabihin ni God, no. Alam mo, sa ginagawa mong yan, ang nakikita ko si Lucifer Di ba? Alamin natin. Lord, ano yung pangalan ko sa biblical? You are Deborah. Di ba? You are a Levite. Ano pa?
Alam ko minsan pag may pinagpe-pray, may pinipray over, minsan nabibigay sila ng name eh. You are the Joshua in your generation. O nga, hindi mo kilala si Joshua kasi willing na ignorant tayo. Kaya hindi natin makita. Kaya ask God for your spiritual name. Lord, what is my name? You will be Melchizedek. 1,000 years old. Ay, tama ba sa Melchizedek? Hingin nyo, ano ba ako ng generation ito? Si Joseph, he dream of greatness. Si Samson, bata pa lang, alam na nila na he will become a deliverer. Si Samuel, alam na nila na papalakihin ko to na propeta. David, you will become like a king. A man after God's own heart. Para alam natin paano natin i-groom yung sarili natin. Tama po ba? Pag sinabing, ikaw si Deborah, hanapin mo, pag-aralan mo yung buhay ni Deborah sa Bible. She's a leader. Pag sinabing, ikaw si... magbigay kayo ng name. Stephen. Babatuhin hanggang mamatay. Hindi, you will be filled with faith and power to share the word of God. You will become a martyr. Ay, huwag naman, martyr. Yan. So, o kaya kung hindi man spiritual name, sometimes God is showing you a picture. Maybe like, I experienced that na ang pinakita naman ni God sa akin ay puno. Kaya sabi ko, Lord, I want to be like a tree. Kasi yung tree parang hindi namamatay, no? Basta inaalagaan mo siya. 100 years siyang buhay, matibay. Kaya, nung pinakita sa akin ni God yung picture ng puno, I'm making you like a tree. I want you to become like a tree. I fell in love. Sabi ko, I like trees. They're stable, steady, they're fruit-bearing, they're always green. And hanggat they receive nourishment, they stay. Lord, I want to be steady. I want to be stable like a tree. I want to be fruitful like a tree. So maaari may papakita sa inyong object si God. I want you to become like a butterfly. Baka ngayon, parang caterpillar ka. Pero nakikita mo sa picture ng isip mo na, ay, ang gusto ni God, I will fly. Fly, fly. And become butterfly. You ask God. Papaliwanag niya in the way you can understand. I'm making you like ant. Ay, Lord, superhero! Ant-man. Hindi, ant. Because I want you to always be masipag, prepared. Yung laging may, di ba ang ant, lagi silang may pagkain. Laging prepared. Hindi yung ganyan. Be like an ant. Nasa Bible naman yan eh. So, you pray to God. I-show niya yung object of who God wants us to become. So, yun lang. God wants us to become lovely people and holy people. So, nakita natin, yung pala yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating tatanungin yung ating sarili kapag may gagawin tayo. Will this activity make me holy? Will this TV program make me lovely? Will this activity make me holy? Will this material make me lovely? Pag hindi ko nabubuksan tong magazine na to. Hindi ko nabubuksan tong app na to. Hindi ko na panonoorin tong TV show na to. Sagutin natin, ito bang gagawin ko? Will it make me holier or not? Will it make me lovelier or not? Dahil yun yung gusto ng Diyos sa ating buhay. So let us do an activity. But before that, let us pray. So, pag-pray natin na ngayong taon, makakita tayo ng matinding progress at improvement sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord God. You want us to be transformed and be changed so that we will not stay the same sa aming araw-araw na struggle at pinagdadaanan sa buhay. You want us, Lord Jesus, to shine brightly at hindi aandap-andap. You want us, Lord, to bloom like a flower. You want us, Lord, to be steady, stable. You want us to be holy, lovely, people free, and not slave by any kind of immorality or sin or any struggle. Lord Jesus, show us kung ano man po yung nais niyo po sa aming buhay, ginagawa niyo sa aming buhay. If you want something for us, makita namin sa mga desires and ability namin, at lakaran namin yung process na yan. At talagang tumuon kami, Panginoon, sa inyong pagkilos sa aming buhay.
upang makita namin na napagan ng pagbabago that you want to do in and through our lives. We do not want to die and stay as we are. Give us a picture in our mind, Lord, an object in our mind, a spiritual name of who you want us to become. Baka ang iba sa amin, we're so discouraged in our lives. We do not know where to go. We do not know what to do. We're lost. Maybe some of us are lost, confused, messed up. Lord Jesus, give us your light. Give us once again a new life, Lord. Encouragement and inspiration. Baka yung iba, matamlay na ang kanilang buhay. Go on na lang kung ano yung harapin bawat araw. Lord, raise us up to have that vision and picture that you want us to become so that we will not live our lives depressed, discouraged, or down. You want us, Lord God, to be cheerful, excited to enjoy the life that you've given us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ngayon pa lang, nangungusap na kayong muli niyong binubuhay yung mga pangarap na tinanim niyo sa kanilang mga puso. Muli niyo, Panginoon, nire-revive kung ano man yung plano na tinanim niyo na matagal na maaaring na nawala, namatay. Lord, thank you for reviving that dream, awakening them once more, reviving it, and giving life again, Lord Jesus, to their hopes and plans. Thank you, Lord God. We receive it, Lord. Thank you for that fresh start again and new hope again, Lord. We do not want to put any limits on what you can do in our lives. If you want us to change, we believe, Lord. We believe that we're gonna change for better. We're gonna be transformed, Lord Jesus, in the way that we have not imagined before. Lord, pangahawakan namin yung sinabi na no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived the wonderful things God has prepared to those who love Him and to those who are made for His purpose. So Lord, we're excited and we believe and we trust for your wonderful work of grace in our hearts, in our lives. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Binuhay ni Lord yung mga pangarap. Binuhay ni Lord lahat ng mga tinanim niya sa ating puso't sa ating buhay. Huwag nating hayaan na mamatay yun ulit. But for our short activity, if you want to share, where are you good at and what do you enjoy doing? Sige, pakita nga natin.